Nasa linya natin si Labor Secretary Bienvenido Laguesma. Secretary, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Live po kay morning, Super sir. Radio DCWG-TV. Ay, magandang umaga, Joel, at magandang umaga, Miss Weng. Magandang umaga din po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Secretary, meron daw gagawing POGO workers profiling ang Department of Labor and Employment o DOLE? Miss Weng, actually, ginawa na po nung nakaraang taon po, lahat po ng mga established na POGO offices ay na-inspection po ng Department of Labor and Employment National Capital Region. At batay po, Joel at Miss Weng, batay po dun sa inspection, kumuha po ng mga data para po sa profiling ng atin pong mga posibleng maapektuhan ng mga POGO workers. O IGL na po kasi yung POGO ngayon, based po dun sa rebranding ng PAGCOR. At ito nga po, patuloy po kasi yung mainit na usapin. Itutuloy ba o isasara na yung mga operasyon ng mga kumpanya na engage po sa internet gaming? Siyempre po meron pong malaking tayong hamon o suliranin na kakaharapin dahil kung talaga pong tuluyang magsasara yung pong mga operasyon nito pong mga naman lehitimong mga kumpanya, siyempre po mapipinsala ang employment ng ating mga manggagawa. Okay. Kaya po nagkaroon ka na nga ng ganyang klaseng hakbang para makita po ano pong klaseng intervention ang pwedeng may pagkaloob ng Department of Labor and Employment kung sakali po na matuloy yung closure po nitong mga kumpanya na ito. Secretary, ganito lang. Para ho sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay, lalo na yung mga hindi ho nakakaintindi ho ng profiling. Pagka ba nag-profiling po tayo ng tao, ano bang nangyayari? Anong ginagawa? Anong ginagawa? Una po, tinitignan ano bang klase ng trabaho ang kanyang ginagawa dun sa kumpanya. Ikalawa, anong klaseng kasanayan ang kanyang hawak sa pangkasalukuyan. At ano po ba, at yan po ibabangga o imamatch po natin doon sa mga posibleng available na vacancies. At nang sa ganun makita natin ano po ba ang dapat na intervention, upskilling, retooling ng mga manggagawa. Nang sa ganun naman po, mayroon pong transition period na kung sakali pong sila ay ma-separate na sa kumpanya, ay pwede na po namin i-facilitate ang employment nila sa kanilang potential na employer. Pero ito po ba exclusive yung profiling sa POGO workers sa mga Pinoy lang or kasama yung mga Chinese? Kasi as we understand it, mas marami po ang Chinese workers sa mga POGO. Ang pangunahing concern po natin yung ating mga sariling manggagawa, mga Filipino workers. Kasi alam naman po ninyo, bago po makapagtrabaho ang isang foreign national, dapat po meron siyang alien employment permit. At dapat po yung trabaho na gagawin niya, hindi po yun makaka-display sa mga manggagawang Pilipino o kaya naman ay meron pong qualified na manggagawang Pilipino. Binibigyan po kasi natin ng prioridad ang ating mga manggagawa batay po dun sa ating labor market test. So, pwede pong makita rin namin yung kalagayan ng foreign nationals, pero ang pangunahin po na aming tinututukan, yung pong magiging epekto sa atin pong sariling manggagawa. Sige, Weng. Base po doon sa profiling na isinagawa, NCR yung nabanggit ninyo, DOLE NCR Secretary. So, ano pa lamang po ito, limitado pa sa National Capital Region? Hindi po, kasi po kaya ko po nabanggit yung NCR, nandiyan po kasi yung konsentrasyon ng mga operations at doon po Mas marami dito, no, Secretary? Opo, yung pong sa bahagi ng Region 3 meron din po, pero mukha pong lumalabas doon sa Region 3, mas marami po doon yung illegal na nag-ooperate. Oo, yun ang concern, Secretary. Napansin po ninyo, Miss Weng at Joel, yung mga raids na isinagawa po nito pong PAOK PF, lumalabas po doon na illegal yung mga operasyon at dahil kasama po doon yung mga walang mga tamang dokumento o legitimate na dokumento po yung mga nagtatrabaho doon. Naturalmente, ang profiling po ng DOLE ay limited doon sa mga listed, registered sa PAGCOR na mga POGO. Opo, yun po yung talagang limitasyon at hamon din sa DOLE kasi kung hindi po siya talaga within the radar ng atin pong tanggapan, hindi naman po tayo basta-basta nakakagawa ng intervention. So, ang talaga pong pangunahin na laging tinitignan po natin, yung mga pumapaloob po dun sa sistema ng legal na operasyon, nang sa gano'n naman po makapagbigay din tayo ng karampatang tulong sa kanila o kaya ay guidance
at nang sa ganun magpatuloy po yung kanilang hanap buhay. Base po doon sa doon sa listahan na binigay sa inyo ng PAGCOR na mga lugar kung saan kayo dapat nagsagawa ho ng profiling, ilan po yung mga lugar na galugad na ninyo, Secretary? Meron pa ba tayong pupuntahan? Mga Lahat Pogo na po. site? Lahat na? Lahat na po napuntahan dito sa NCR. At yung kaya nga po ngayon yung profiling na ginagawa, batay po dun sa resulta ng inspection, kung saan nakuha po yung mga detalye. Maingat din po kami kasi meron po tayong batas, Data Privacy Act. Yes, So medyo alam naman po ninyo sa pagpapatupad ng ating mga tungkulin, kailangan din po ay ating isaalang-alang yung pong mga umiiral ng batas na hindi po naman po magkaroon ng problema yung ating mga field implementors ng ating mga programa. Ilan po, Secretary, yung pogo na naikutan ninyo? Alam ninyo kaya, Secretary, yung datos? Yung datos. At saka ilan po ang mga manggagawang Pilipino na na-profile? Ang akin pong pagkakatanda doon sa datos po, dahil nagkaroon nga po ng cleansing ng listahan ng ating pong PAGCOR, ano na po yan, hindi na po lalampas ng 5 ang legitimate na nag-ooperate. At yung pong mga Filipino workers na aming naipaabot po sa akin ng ulat, humigit kumulang po 20,000 more or less. To be exact siguro mga 22,000 at iba-iba pong klase ng kategorya ang trabaho nila. Unfortunately, Secretary, ang mas malaki natin problema yung illegal na pogo Kung less than 50 na lamang yung legal, daan-daan po yung illegal na pogo na dating legal pero hindi na po nabigyan pa ng renewal ng kanilang registration. 299 yan, Weng. Tapos ngayon nasa 300 yun. ngayon nasa 46 na lang. Nandun na malaking problema natin, Secretary. More so that marami din po ang Pinoy workers na nandun sa mga illegal na pogo na yon. How do we reach out to them? Ayun pong mga dating nakalista sa PAGCOR, meron po tayong kaparaanan para ma-reach out sila. Pero yung hindi po mga nakalista, yun po siguro yung talagang malaking hamon. Kami po, doon sa mga dating nakalista na medyo nagkaroon po ng adverse effect, yung paghihinto ng kanilang operasyon, may intervention po na isnagawa at gagawin pa ang Department of Labor and Employment batay po sa mga programa na existing sa atin pong tanggapan. Pag pogo, sir, hindi na yung sakop ng halimbawa yung wage hike nila, wage rate po nila, hindi na ba yung sakop ng DOLE? May sarili silang wage rate? Hindi po, lahat po ng mga kumpanya na nag-ooperate sa Pilipinas, sakop po yan ng Labor Code of the Philippines at saka kung meron pong mga minimum wage earner sa kanilang kumpanya at nagkaroon po ng adjustment sa minimum wage na umiiral, sakop din po sila. Meron bang minimum wage earner sa pogo? Hindi ko po, palagay ko po naman na hindi naman ako in possession ng lahat po ng detalye. Opo. Pero ang gusto ko pong sabihin, kung mayroon po, kung sakali po na mayroong minimum wage earner, kasi hindi naman po lahat ay skilled ng magtatrabaho sa atin pong mga dating pogo. Meron din po dyan yung mga manual ang trabaho. So akin pong ina-assume din na kung may entry level, barring ang entry level po nila ay minimum wage. So kung sila po ay mayroong mga kasanayan, paliwanag po dapat ang tinatanggap nila over and above the minimum wage. Okay, Sec, na banggit nyo 22,000 doon sa Yung Pinoy workers. mga Pinoy workers ay na-profile po ninyo na nakasandal dito po sa Pogo. Napag-uusapan po ngayon ng Secretary yung issue tungkol sa dapat bang manatili pa yung mga Pogo na yan regardless kung sila ay illegal o legal. Kung tatanungin kayo, Secretary, ano ba bang magiging posisyon ninyo doon po sa isyong ito? Mahirap ang categorical na sagot sa tanong mo, Joel, kasi ang Department of Labor and Employment po talagang nagsisikap na mapanatili ang hanap buhay at makadagdag pa ng hanap buhay. Kaya po, pero alam po natin, meron din pong reputational issue kung mga illegal po ang operation. Even if legal, dahil meron pong magkakaibang pananaw dyan. Meron pong ang gusto ay isara na totally. Meron naman po nagsasabi na dapat po ay may transition. At meron din naman po nagsasabi na yung mga legal na pumapaloob naman po dun sa mga provision ng ating batas, dapat ay ipagpatuloy po ang kanilang operasyon. So ito po yung mga binabalance din ng DOLE, pero ang bottom line po, gusto namin sanang matiyak na yung mga maapektuhan ng manggagawa, mabigyan po ng assistance ng paggabay ng Department of Labor and Employment. Hiling-hirit ko na lang kay Secretary. Kung ang mga Pinoy workers sa legal na pogo na inyo pong na-profile na nasa 22,000, ilan po yung Chinese workers?
Sa data po, hindi na masyadong marami ang Chinese ngayon. Yun pong huling nabigyan ng AAP from January to April this year, no, naibigay po sa akin, mas marami na po ang mga Vietnamese. Ganun. Vietnamese, pangalawa na lang po ang Chinese. Tapos meron pa pong mga ibang mga nationalities, kasama na ho dyan ng mayroong Indonesian, at yung pong meron din pong Thai. So medyo ang kabuuan po ng nabigyan ng AAP nitong January to April, mahigit 8,000 po. Okay, na Chinese. Hindi po. Kasama na lahat yun. Yung pong nabanggit ko na sama-sama. Pero kasama na. Ang punto ko ay yung pong leadership, yung mga matataas opisyal doon sa mga pogo na yan, puro Chinese. Pero ang mga workers nila, karamihan na po ay Vietnamese. Is that correct po? Yun po yung ulat na at yun din po ang aking impormasyon na natanggap. Kaya nga po, ang sinasabi ko kanina, bago naman po yan na magkakaroon ng pagkakataon na makapagtrabaho dito sa ating bansa, dumadaan po yan sa proseso. Nagpapile po yan ng request ng issuance po ng alien employment permit at medyo mahigpit po ang pagsusuri doon sa mga dokumento na kailangan nilang isubmit para ma-avail po nila yung pribilehiyo na mabigyan po sila ng alien employment permit. At gusto ko po rin sabihin na mahigpit po ang aming koordinasyon sa Bureau of Immigration dahil meron po kaming memorandum of agreement na data sharing real time para yun pong mga ikangay nag-a-apply o pumapaloob, dumadaan sa kanila, mai-share kagad nila sa amin at magkaroon po kami ng advance information kung ito naman po ay may inihahain na application or petition para mabigyan sila ng AEP or Alien Employment Permit po. Alam mo, siguro sasang-ayon si Secretary kasi nagulat tayo doon sa datos na binigay niya. Mas marami ng Vietnamese, kaysa sa Chinese. Ang pangarap sana natin, kung mananatili ang pogo na yan dito, dapat mas marami ang mga Pinoy. Pilipino na nagtatrabaho dito sa pogo kaysa sa mga ibang nasyonalidad. Kung binabawasan na natin tuluyan ng Chinese, ba't naman nadagdagan pa Vietnamese, di ba? Overtaken pala tayo ng Vietnamese, Secretary. Dapat pala, Secretary, siguro... Joel at Miss Weng, ilagay po natin sa konteksto. Mas marami pa rin po ang Filipino workers. Kasi ang nabigay ko nga po sa inyong informasyon, January to April, ang nabigyan po ng AAP dito po sa linya ng business na operation na ito ay mahigit na 8,000. So sama-sama na po yun. Ang existing po natin ng mga manggagawa na Pilipino ay more than 20,000. So marami pa rin po ang Pilipino. Pero tama po kayo, kasama naman po ninyo ang Department of Labor and Employment na sana lahat po ng maging manggagawa ay Pilipino. Pero tayo po kasi ay globalized. Meron po tayong interaction sa iba-ibang mga bansa. At kumikilala din po tayo ng ikangay mga pamantayan dahil tayo po isa sa, kung hindi man po pinakamalaki na nagpapadala ng mga Filipino workers. Siyempre gusto rin natin na tratuhin sila ng maayos. Hindi po pwede kasing one way po ang treatment na tayo lang pwede, tayo lang magpapadala sila, hindi pwede makapagdala dito. Pero syempre ang pangarap natin, yung 8,000 yun, pinaghalong Chinese, Vietnamese at iba pang mga nasyon, Weng, dapat Pilipino na yun. Siguro they know the language, no? Kaya ganun. Baka dapat ganun din ang gawin natin, pag-aralan natin yung lingwahe. Joel at Miss Weng, ganun din siguro ang gusto ng ibang mga bansa na pinupuntahan ng mga Pilipino. Ibig sabihin po niyan, kung tayo ay ganun ang ating aspiration, ganun din po ang aspiration nila. Kasi meron din po mga usapin na kine-question ng mga local workers ng iba-ibang mga bansa, ang presence ng mga Filipino workers. So, dapat po siguro meron talagang balancing ng mga interest natin at tayo po kasi ay pumapaloob sa isang international community na rumirespeto rin din sa karapatan ng mga manggagawa makapagtrabaho sa ibang mga bansa. Okay, ito na lang. Doon sa legal na pogo, Secretary, meron 22,000 na Filipino workers at 8,000 na iba-ibang nationalities. Malaki ba ang kanilang tulong sa employment sa Pilipinas? Makikita po natin na malaki ang tulong sa employment. Kasi po, yung pong nabanggit ko na bilang o number, directly employed po yun. So, pwede po nating sabihin, meron pa rin pong mga related dun sa operation ng Pogo, transport, kainan, etc. na nakikinabang po sa operation ng mga kumpanya na ito. Alright. Kailan tayo ulit, Secretary, tatalakay ng wage hike?
Oo. Meron pong pagdinig ngayon, alas 9 ng umaga. Meron pong public hearing na isasagawa ang National Capital Region. Yan po ay dagdag para sa NCR workers? Opo. Ito yung scheduled, no, Sec? Na every year ba ginagawa po yan? Pinag-aaralan? Kung matatandaan po ninyo, meron pong direktiba ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nung nakaraang Labor Day na lahat po ng mga regional tripartite wages and productivity boards ay magsagawa ng tinatawag po na timely review, napapanahon na pagsusuri 60 days prior to the anniversary date nung pinakahuling wage adjustment na ipinagkaloob ng Regional Wage Board doon po sa mga ibang rehiyon ng ating bansa. Alright. So gumagalaw na po lahat yan at taon na naman po, magkasunod na taon, 2022, 2023, meron pong adjustment. Ngayon po sa 2024, yun nga, nagsasagawa na po ng pagsasaalang-alang ang iba-ibang mga rehiyon batay po doon sa anniversary date ng kanilang latest wage adjustment. Sec, salamat sa oras mo. Sir, Mag-ingat ka. Thank you. Salamat. Ingat po. Maraming salamat din po at mabuhay po ang inyong programa. Salamat, sir. Labor Secretary Bienvenido Laguesma, mga kapuso.